Ni-redefine ni Jesus Christ yung long life. Paano niya ni-redefine? Sa Old Testament, long life lang. Pero pagdating ni Jesus Christ, binigyan niya tayo ng eternal life through Him. Tayo ay patuloy na nasa Divine Protection Series. Pero ito na po yung final series ng Psalm 91. Yan. Sa series number 9 na po tayo. So bago po tayo magsimula, let us read and declare aloud yung mga natapos po nating psalm. Okay? Are you ready? Yes. Lahat-lahat po tayo. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High your dwelling place, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For He shall give His angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. So yung verse 16 na po ang papatuloy po natin. Ano? So let's have a quick review. Last week, pinag-aralan natin yung the promises of God, 1 to 4. I will deliver him. So, deliver dyan sa Hebrew ay palat. Means rescue or to escape. Ang naging example po natin dyan ay yung story ni Daniel. So, natatandaan niyo po ba? Si Daniel na itinapon sa mga leon. Yeah. At nakaligtas siya doon, iniligtas siya ng Lord. No, hinawakan ng anghel ang mga leon, bunganga na leon, para hindi siya makain. Number 2, I will set him on high. Sabi nga sa Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower. No, ang pangalan ng Diyos ay isang matatag na tore. No, lahat ng matibay na tore ito at kanlungan, lahat ng matuwid, pwede tayong pumunta doon, tumakbo. Yung mga righteous tatakbo doon. Sino ang righteous dito? Amen. Lahat ng naniwala sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus, sa harapan ng Diyos, tayo ay matuwid na. Amen? So number 3, I will answer him. Natatandaan niyo yung cellphone number ni Lord? Yon, very good. Hindi nakalimutan. Jeremiah 33:3. Call, diba? Call to me and I will answer you. Mag-pray lang tayo, manalangin. No? Ang dali-dali lang naman sa Panginoon. Sabi nga kanina ni Pastor Paul, diba? May access na tayo, may direct access na tayo sa Panginoon. Wala nang hadlang. Kasi ginawang matuwid na tayo sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. So, call to me, 3:3:3. At saka yung presence ni God, lagi nating iisipin, lagi tayong maging aware na ang presensya ng Panginoon ay nasa atin palagi. Amen. Then number 4, I will be with him in trouble. Hindi galing sa Lord ang mga trouble.
Usually, karaniwan, sinasabi, binigay sa akin ni Lord itong sakit na ito. No, hindi galing yan kay Lord. Meron akong 4 na sinabi last week kung saan galing ang mga ito. Maaaring sa maling desisyon mo, o maling action mo, or maaaring gawa ng ibang tao, maaaring dahil nga nasa fallen world tayo, natural calamity, and number 4, evil attacks. No, pwedeng galing din ito sa demonyo. Pero never galing ito sa Lord. Kasi ang Lord, sa biyaya, mapagmahal na Diyos siya. Amen. Lagi nyo yan tatandaan. Kung may mangyayari man sa inyo, hindi na masama, pangit, hindi ito galing sa Panginoon. Ngayon, nasa number 5 na tayo. I will deliver him and honor him. Verse 15. Tingnan ninyo, deliver din yung number 1 at deliver din yung number 5. Kaya tayo bumabalik sa yung Hebrew at saka Greek, titignan natin bakit ganun. Number 1, deliver. Number 5, deliver uli. Paulit-ulit. Pag titignan nyo po yan sa Hebrew, yung kaninang number 1, yung Hebrew niyan palat. Number 5, ang Hebrew ng deliver dyan, kalats. So magkaiba. Palat at saka kalats. Tignan natin ito. Psalm 91 verse 15. I will deliver him and honor him. Yung deliver galing sa Hebrew na kalats. Ang ibig sabihin to draw out, to rescue. Pagkatapos kang i-rescue ng Lord, i-equip ka at saka ka palalakasin. Aarmasan ka. So magkaiba yon. Yung deliver ng number 1 at saka deliver ng number 5. Kung hindi natin pinag-aaralan ng Hebrew niyan, magtataka ka bakit paulit-ulit. Pero kakita nyo magkaiba. Ano yung Hebrew word ng deliver sa verse 15? Kalats. No, kalats. Hindi, yan po yung tamang pagbigkas dyan, parang karis. No, kalats. Hindi makalat, baka akala nyo makalat. Ang kalat po ay mayroong military imagery. No, military imagery. Tingnan po natin ito, yung picture na ito. Ang picture na ito ay mayroong strategic withdrawal or extraction. Di ba sa gyera? Pag nakikita nila yung pakampi nila na nasugatan, i-withdraw nila yun, hilahin. Hindi yung nandoon, pababayaan nila. Hindi. May sundalo talaga na kukunin yung injured na kasamahan nila, hihilahin, i-withdraw doon sa gera. Sabi dyan, ang emotional depth niyan implies personal involvement, not just sending help, but God Himself reaching in to pull someone out. Parang si Kristo, in-involve niya yung sarili niya. Diba? Tayo, ano ba ang battle natin? We have battle over sin. Nakikipaglaban tayo. Nung tayo ay wala pa kay Kristo, nakikipaglaban tayo sa kasalanan. Pero si Kristo, in-involve niya yung sarili niya. Yung comfort niya sa langit, comfortable siya dun eh. Pero in-involve niya yung sarili niya, iniwan niya ang karangyaan ng langit at pumunta siya rito. Tinanggap niya lahat ng mga parusa. Tinanggap niya lahat ng pasakit at sakit. Lahat tinanggap niya. Alang-alang para tayo ay ma-withdraw doon sa battle natin. Sa pakikipaglaban natin sa kasalanan. Amen? Ngayon, hindi lang ito, withdraw lang tayo basta-basta. Hindi lang tayo iniwan ni Jesus Christ. Doon sa hinilat tayo, huwag ka dyan. Sa impyerno ka pupunta. Hindi. Hindi ka lang basta ayan ka na. Wala ka na sa impyerno, bala ka na sa buhay mo. Hindi ganon si Jesus Christ. Active siya. Tignan natin yung next picture. In the New Covenant lens, Kalats reflects how Christ entered our battle, rescued us from sin, and continues to draw us out of despair. It's not passive rescue, it's active, intimate intervention.
active. Ibig sabihin, dire-diretsong tinutulungan ka ng Panginoon. Hindi tayo iniwan sa ere ng Panginoon. Anumang laban natin sa mundong ito, anumang struggle mo sa buhay mo, kasama mo ang Diyos, hindi ka niya pinababayaan, hindi ka niya iniiwan. Amen? Nung nakawala tayo sa kasalanan, namatay siya. Yung kasalanan natin, nung namatay siya, kasama na rin doon nalibing. Pero hindi natapos si Jesus Christ doon na nalibing lang. Muli siyang nabuhay. Ito yung resibo natin. Ito yung katibayan natin na tayo ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi nabuhay si Jesus Christ, sabi nga sa Bible, tayo na ang pinakakawawa. Pero hindi nabuhay si Jesus Christ. Na ang ibig sabihin, lahat ng nanampalataya sa Panginoon ay meron ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Patuloy tayong tinutulungan, iniingatan ng Panginoon. Hindi tayo pinababayaan sa battle. Lagi tayo everyday may battle. Pagkising lang sa umaga may battle na, babangon na ba ako? 5 minutes. 10 minutes. O, di ba? Paggising lang, meron na tayong battle Meron na tayo kagad na, gagawin ko ba ito? Gagawin ko ba ito? Ano ba? Pero lagi mong iisipin, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Paano siya nagre-respond, si Lord? Unang response niya, tatanggalin ka mula sa kadiliman tungo sa kalinawagan. Ano ibig sabihin nun? Di pa dati nasa kadiliman tayo, nasa kasalanan tayo. Pero inalis tayo doon, inahon tayo ng Lord at dinala tayo sa kanyang kalinawagan. Colossians chapter 1 verse 13 to 14. The new covenant deliverance, it is spiritual and eternal. So dito tayo dineliver ni Lord. For He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son. Saan tayo nilipat ni Lord? Sa kingdom ng kanyang anak. Sino ba ang anak? Jesus Christ, who purchased our freedom and forgave our sins. Binayaran ni Jesus Christ ang kasalanan natin. Overpayment pa nga. Bakit? Diyos siya. Pero ang buhay niya at ang dugo niya ang kabayaran ng kasalanan natin. Amen? So kapatid, dito pa lang, panalong-panalo na tayo. Amen? Hindi ka na pupunta sa impyerno kung nanampalataya ka kay Jesucristo. Inilipat na tayo sa liwanag ni Jesus Christ. Alam nyo, isa pang battle ng tao, yung sinasabi nilang law. Ang law nagre-represent ang kayabangan ng tao Kaya ko yan. Kaya kong gawin yan. Nagiging self-righteous siya, yung tao. Battle ng tao yan Sa totoo lang, kahit yung tahimik na tao, may kayabangan din Amen? So, iyan ang battle natin. Pero ipagkaloob na natin sa Panginoon. Kasi tinapos na yan ng Diyos. Tanging biyaya na lang. Alam nyo, pag tinanggap nyo si Kristo, makakalimutan nyo, Lord, the battle is not mine, but yours. Ikaw ang lumalaban para sa akin. Kung may struggle ka man, kung meron ka man problema, tapos na ni Jesus Christ yan Di ba nananampalataya tayo? Amen? From victory, not for victory. Panalo na si Jesus Christ So asahan mo, panalo ka na rin. Nandiyan ka Pinatawad na ni Lord yung kasalanan mo. Meron ka ng direct access kay Lord. Kaya ano man ang battle sa buhay natin, tiyak at tiyak, mananalo ka. Hindi ka pababayaan ng Lord. Magtiwala ka lang. Alam nyo, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin Kaya kailangan natin ng isang magliligtas. At yun ay si Jesus Christ.
Next, paano uli magre-respond ang Lord sa atin? Number 2, reinforces God's attentiveness and power to rescue. Attentive si Lord palagi sa atin. Psalm 34 verse 17. The righteous cry out. Sino uli ang righteous? Sino dito ang mga righteous? Amen. So, ang lahat na nanampalataya uli kay Jesus Christ ay righteous na. So, pag nag-cry out ka, the Lord hears them. Nakikinig sa iyo ang Diyos. Pagkatapos niyang makinig, dahil active siya, active yung pakikinig niya, He delivers them from all their troubles. I-deliver ka ng Lord sa lahat ng trouble mo. Amen? Kaya wag kang mawalan ng pag-asa. Sabihin mo, hindi ako mawawalan ng pag-asa. The truth is, God is a personal God. Ano ibig sabihin ng personal God? Alam nyo, kahit sa pinakamaliit mong problema, kahit ang problema mo ay tagyawat lang, nakikinig ang Diyos sa iyo. Kahit ang problema mo ay falling hair, sa iyo parang ang liit, sa Diyos, ay, problema to ng anak ko, kahit maliit yan, pinakikinggan ka ng Lord. Amen? Tignan ninyo itong verse na to, napakaganda. Ito poetry to Psalm chapter 56 verse 8. You keep track of all my sorrows. No, grabe naman, talagang, kumbaga, gino-journal pa ng Lord ang mga sorrows natin. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Wow! No, hindi naman literal, pero ganon dinidescribe ng Psalm na yan, na ang Panginoon, kahit isang lungkot mo lang na ganyan, nalungkot ka dahil di mo napanood yung gusto mong pelikula, may pakialam ang Diyos. Amen? Yung lungkot mo, kala mo sa'yo lang yun, sinasarili mo, ang lungkot ko, kasi ganito, kasi ganyan, pinag-uusapan ako, kasi inaaway ako, kasi hindi ko nabili ito, kasi may ganyan akong pangarap, hindi ko matupad, kasi may sakit ako ngayon. Tignan niyo po yung poetry na yan sa Psalms 56. Dinidescribe dyan kung gaano tayo iniingatan, kung gaano nakikipagrelasyon sa atin ng Panginoon. Sobrang intimate. Di ba pag tayo in love, pag nalulungkot yung mahal natin, ba't ka nalulungkot? O sa bata na lang, ba't ka nalulungkot? I want ice cream. O ikaw naman, siyempre love mo yung bata. Punta ka sa labas, ice cream, sorbete, halika nga dito. Bibili mo yung bata. So, mas lalo sa Panginoon. The verse is often interpreted as source of comfort, reminding believers that tears are not wasted and that God is aware of your struggles. Alam ng Diyos ang mga iyak mo. Alam ng Diyos ang mga battle cry mo. Amen? It highlights God's tender nature and that God is aware of your struggles, no? He is promised to ultimately redeem all suffering. Kung meron kang suffering dyan, huwag kang mag-alala. Ire-redeem ka ng Lord. Now, let's go to number 3. Assurance of ongoing deliverance and eternal security. So, ina-assure tayo ng deliverance. Meron tayong eternal security. 2 Timothy chapter 4, verse 18. The Lord will deliver me from every evil work and preserve me. Preserve. Ano ibig sabihin ng preserve? Di ba, kumbaga sa atsara, pinipreserba yon? Hindi nabubulok yon, di ba? So, tayo, nakapreserve tayo for His heavenly kingdom. No? Darating ang Panginoon sa rapture. Nakapreserve na tayo, papunta na tayong heaven. Amen?
Amen. Babalik siyang muli para tayo ay kunin. To Him be glory forever and ever. Amen. Excited na ba kayo? Nakapreserve kayo. Tandaan nyo yan. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Psalm chapter 91 verse 15 uli. Basahin natin yung I will deliver him. Diba, kalats? Diniliver ka na ni Lord. Ano ang susunod? I-equip ka niya at palalakasin. Diba? Inalis ka sa battle Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ka bibitawan ng Panginoon. E-equip ka niya. Aarmasan. Diba mga militar, inaarmasan, ini-equip. Kailangan merong armas, kailangan may baril. No? Ini-equip tayo ng Lord. Tuturuan tayo sa mga spiritual battle natin. Palalakasin tayo. Kasi ang battle natin, hindi ang flesh. Ephesians chapter 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood. Sabihin, hindi yung kapwa-tao natin. Ang totoo, yung struggle natin ay against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ibig sabihin, ang battle natin, yung espiritong naglilinger dyan na bumubulong-bulong sa iyo. Minsan gagamitin yung kapwa-tao mo para ikaw ay inisin, para ikaw ay ma-intimidate, para ikaw ay ma-condemn. Pero ang totoo, ginagamit sila ng evil. So, aarmasan tayo ng Diyos dyan. No, para tayo ay makalaban. I-equip niya tayo sa papaanong paraan. Ang galing ng Lord. No, may pinadala siya. Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers, ano daw? To equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. So kaya kayo nandito Hindi aksidente, na-invite ka lang dito. Hindi. Ang Diyos talaga ang may plano na mapunta kayo sa church nang matuto kayo, ma-equip kayo, paanong labanan ang mga evil forces na yan. Amen? Ini-equip tayo. Amen? Kaya ka nandyan. Di ba dapat magpasalamat tayo sa Panginoon? Dahil kung hindi nyo napapakinggan ang mga ganitong mensahe, siguro depressed na kayo ngayon. Siguro sumusuko na kayo ngayon. At hindi nyo alam, niligtas na pala kayo ng Panginoong Hesukristo sa impyerno. Amen? So nandyan kami to equip you para labanan natin yung evil force. Actually, yung laban na yan, tapos na ni Kristo Diba? Kaya lang, meron pa tayong soul part. Yung spirit natin, perfect na. Yung soul part. Yung bang, kumbaga sa computer, meron kang in-input, yun na lang yung aalisin natin sa mind natin, sa emotion natin. Aalisin na natin yun. I-renew natin yung mind natin. I-renew ng mind natin ng ng mga promises ni God na nakasulat sa Bible. Amen? Kaya, salamat sa Diyos dahil binibigyan kayo ng biyaya ng Panginoon na kayo ay makarating dito. Amen? Now, punta na tayo sa number 6. I will honor Him. Verse 15 pa rin po yan. Psalm 91 verse 15. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Ano ba ang Hebrew word ng honor? Ang Hebrew ay kabad. Means to be heavy, indicating importance of glory. Ngayon, mula sa kabad, nagkaroon din ng another Hebrew, kabod. No, ano ibig sabihin ng kabod? That it is derived from kabad. It represents the weighty or magnificent aspect of something often associated with God's presence or a person's reputation.
Ibig sabihin, yung Hebrew ng honor na yan ay kabad. Ibig sabihin, weighty or mabigat na presensya ng Panginoon. Mabigat at kamangha-manghang presensya ng Panginoon. Di ba pagka nakikita mo, uy, amazing. Wow, bigat naman yan. Di ba ganun yung natin? Pagka yung colloquial, pagka islang, wow, heavy man. Heavy. Wow, bigatin. Ganda naman yan. Napakabigatin. Yan yun. Weighty presence of God. Nakukuha nyo? So ano yung kabod? Mabigat at kamanghamanghang presensya ng Panginoon. So walang kapantay yon ang pagka-magnificent ng glory ni Lord. Sa Old Testament, ang kabod, related ito sa doksa. No? Sa Old Testament, ang Hebrew ng glory ay kabod. Pagdating sa New Covenant, doksa. Sabihin nyo nga, doksa. Tingnan niyo ito, napakaganda. John 17 verse 22. And the glory which you gave me. Si Jesus Christ ang nagsasalita dyan. The glory which you gave me, I have given them, that they may be one just as we are one. Nakuha niyo ba yung ibig sabihin nun? Sabi ni Jesus, tatagalogin ko, Lord, Father God, yung glory na ibinigay mo sa akin, ibinibigay ko sa mga naniniwala sa akin. What a revelation! Grabe! Yung kabod, yung doksa, nasa inyo rin at nasa akin. Hindi ba heavy yon? Parang bumabara talaga sa lalamunan, no? Ang hirap tanggapin. Parang natatanggap nyo ba yun? Hindi. Heavy kayo! Heavy! Kasi ang glory ng Panginoon ay nasa inyo. Amen? Binalutan ka ng glory ng Lord. Kaya, kung ikaw ay naglalakad, nakikita ng tao, kakaiba talaga. Ang sabi nila yung aura, pero hindi, pwede ba yun sa Christian yung aura? Kakaiba ka talaga pagka nakakasama. May iba ka talagang parang yung pag yan dyan yung presensya mo, parang kakaiba. Hindi nila alam, tayo ay may glory na nanggaling sa Panginoon. Amen! Gusto niyo ba yun? Pinararangalan natin ang Diyos kasi una siyang nagparangal sa atin. Para bang una siyang nagmahal sa atin, kaya minamahal natin ang Diyos. Laging una ang Diyos. Amen? Kaya nagbibigay tayo ng parangal sa Panginoon Hindi para makuha yung favor niya, hindi Kaya tayo nagbibigay ng parangal sa Diyos kasi binigyan niya tayo ng glory. Ibinigay niya na sa atin yung karangalan. Kaya ibinabalik na lang natin, Lord, thank you sa kabila na ako'y makasalanan. Minahal mo ako. Sa kabila na ako'y makasalanan, binigyan niyo pa ako ng parangal. Di ba napakabuti ng Panginoon? Amen? Amen. So, tignan natin yung kabod sa Old Testament. Saan ba ito nakalagay? Tignan natin yung picture. Hebrew word kabod is the weight of God's presence seen in clouds. So, pag nasa clouds, kasi kapag sila Moises, nasa wilderness, minsan mayroong mga clouds dyan, no? Fire and the tabernacle. Yung tabernacle, alam nyo naman, yung templo ng, tent, pero doon yung templo ng Diyos. Exodus chapter 40, verse 34. Then the cloud covered the tabernacle, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Nandoon yung glory ng Lord sa tabernacle. Ngayon, tingnan natin sa New Covenant. No, nasa New Covenant na tayo, ang Greek word ng glory ay doxa. The glory of God revealed in Christ. Light, grace, and truth. Na kanina yung glory? Na kay Jesus Christ. John chapter 1 verse 14. The Word became flesh. Sino yung salita na nagkatawang tao? Si Jesus.
and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son. Nakita ng mga disipulo yung glory ni Jesus Christ, who came from the Father, full of grace and truth. Puno ng biyaya at katotohanan. Yan ang New Covenant doksa. Ngayon, sa atin, mga believers, ano ba ang doksa at saka ang kabod? God's glory no longer dwells in a tent. It dwells in us through Christ. Nakita nyo? Nasa atin na yung glory ni Jesus Christ. Bakit? Basahin natin. Colossians chapter 1 verse 27. For God wanted them to know that the riches and glory of Christ are for you, Gentiles too. Sino ba mga Gentiles? Tayo. Kapag ka hindi ka Israelita, Gentiles tayo. Tayo, hindi man tayo Israelites eh. Hindi tayo taga-Israel. Tayo ay Gentiles. So tayo ang tinutukoy dyan. Sabi dyan, and this is the secret or mystery. Christ lives in you. This gives you assurance of sharing His glory. Ano daw yung mystery? Actually, hindi na mystery sa mga believers eh. Christ lives in us. Kaya kita mo yung picture, nag-glory rito. Bakit? Sa espiritu mo, nakatira ang Diyos. Sa espiritu mo, nakatira ang Holy Spirit. Amen? Kaya, andun yung assurance na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Andoon din yung glory ng Lord sa iyo. Kaya, hindi na mahirap sa iyo ang maiwasan ng mga temptation. Hindi na mahirap sa iyo ang yung malayuan ang mga pagkakasala. Bakit? Kapag aware ka na nakatira ang Diyos sa iyo, ikaw na mismo, hindi na para sa akin yan eh. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Amen? So, ang kasalanan, aanuhin mo na yan. Hindi na bagay yan sa akin. Hindi na ako para dyan. Pangmundo na yan. Ang glory ni Lord ay nasa akin na. Hindi yung pagyayabang, kundi ina-acknowledge mo yung binigay na biyaya ng Panginoon na ang Diyos ay nakatira sa iyo. Amen? Amen. Number 7. I will satisfy him with long life. Sino rito ang gusto ng long life? Lahat naman, di ba? Meron ba gusto? Nagsasabi YOLO. Ano ba yung YOLO? You live once. You only live once. At saka sinasabi nila, ang buhay daw ay maikli lang. Anong you only live once? Hey, believers, may eternal life ka na eh. Amen? Nung namatay ka na kay Kristo at nabuhay ka na, may eternal life ka na. Kaya hindi mo na dapat sabihin na, ay, gagawin ko to kasi minsan lang ako mabubuhay. Sa mundo siguro, pero hindi ka na pang mundo. Ikaw ay panlangit na. Amen? Okay, at saka tayong lahat gusto natin ng long life. Basahin natin yung Psalm 91 verse 16. With long life, I will satisfy him. The meaning of long life, next slide, sa Hebrew ay orek yamin. Ano yung orek yamin? Not just chronological length, but quality of life filled with divine purpose. Hindi lang yung, 120, gusto kong mabuhay. Si Moises, 120 na buhay. Gusto ko 100 nang makuha ko naman yung bigay ng gobyerno. Di ba 100 daw may bigay? 100,000 ata yun. Di ba? Hindi lang yung bilang. Mayroong quality yung buhay. Hanggang nga ma-satisfy ka eh. Pagka hindi ka pa satisfied, mabuhay ka pa. Pero pag satisfied ka na, Lord, satisfied na ako. Pwede na ako. Ganitong taon.
Pwede yun. Amen? Basahin natin. John 10:10. I have come that they may have life. Sabi yan ni Jesus. Dumating ako para magkaroon kayo ng buhay. Ni-redefine ni Jesus Christ yung long life. Paano niya ni-redefine? Sa Old Testament, long life lang. Pero pagdating ni Jesus Christ, binigyan niya tayo ng eternal life through Him. Ang life dyan ay Zoe. Ano ibig sabihin ng Zoe? The eternal divine life of God imparted to believers in Christ. Sipin niyo yung buhay ni Christ, ni buhay ng Diyos, nasa iyo. Amen? So meron ka na eternal life. Not just long life, but eternal life. At ang sabi dyan, and that they may have it more abundantly. More, sobra na. Abundantly, sobra-sobra pa. Diba? Super na. Diba? More na, abundantly pa. So, ang Greek ng abundant is perissos. Means super abundant in quantity or superior in quality. Grabe. No, heavy. Man, heavy. Talagang, ang bigat. Amazing. Diba? By implication, excessive. So, ganun ka-abundant. Ganun ka, kumbaga yung biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Sobrang grabe, superior. Amen? So, satisfied. Sabihin, hanggang masatisfy ka. Kaya nga yung nauso ngayon, di ba? Happy birthday, mabuhay ka hanggang gusto mo. O, dyan ang galing siguro yan eh. Di ba? Mabuhay ka hanggang gusto mo, hanggang masatisfy ka, mabuhay ka. Sabi ko, siguro dyan galing yung sinasabi ng mga bagong usong, nababasa ko lang naman sa comment, happy birthday, mabuhay ka hanggang gusto mo. Siguro nga doon nga yun sa Psalm 91 verse 16. Kaya tayong mga beloved, tayo ay pinagpala, pinaburan, at minahal ng lubos-lubos ng Panginoon. Naniniwala kayo doon? Amen. Long life. You may be battling with a health condition right now. Maaaring, sa mga nakikinig ng podcast o mga nanonood dito sa FB, maaaring may sakit ka ngayon. But, panghawakan natin itong promise ni Lord na ito sa Psalm 91. No, I see you healed. I see you whole. I see you strong and ready to take on any giant that is ahead of you. No, nakikita kitang malusog. Kung sino man yung may mga sakit yan, nakikita kitang malusog, gumaling na, no, pinaburan, pinagpala. At kung ito'y ni-receive mo, mapapasa iyo yan. Amen. Isang halimbawa ng long life na mababasa natin sa Old Testament ay si Caleb. Sino ba yung Caleb? Nung panahon ni Moises, si Caleb, yun yung isa sa 12 spies, yung nag-espiya sa isang land, sa land of Canaan. Si Caleb yung isa doon na pumunta sa land of Canaan para mag-espiya. Nung time na yun, nung nag-espiya siya, 45 years old pa lang siya. At ngayon, 85 years old siya, lalaban ulit siya sa giyera, sa battle. Bakit? Kasi para kunin niya yung land of Hebron o yung isang bundok para sa kanya. Pangako kasi ng Diyos yun eh. Sa kanila eh. No? So anong edad siya nung nag-espiya? 45. Ngayon, anong edad na siya? 85. So yung 40 years na sa wilderness sila, hindi nagbago ang kanyang lakas. O talaga? Kung ano yung lakas niya ng 45 years old siya, siyang lakas niya nung 85. Gusto niyo ba ganun kayo? Yung lakas mo nung
sa edad ko, lakas ko nung 30 years old ako, gusto ko lakas ko pa rin kahit ganito na yung edad ko. Huwag nyo nang tanongin na, secret. Secret, alam mo. Sila hindi. No? Gusto nyo ba yon? Amen. Di ba? Yung mga kabakabataan naman, bata pa kayo, malalakas kayo kaming may mga edad na. Gusto ko, Lord, I pray, kung ano lakas ko nung 20 anyos ako, yung pa rin ang lakas ko. Amen? Tignan natin yung story ni Caleb. Josue 14:10-11. 45 taon, 45, na ang lumipas, buhat ng sabihin ito ni Yahweh kay Moises. Nooy naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel. Iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. 85 taon na ako ngayon. So ito sinasabi ko sa inyo, no? 45 siya noon, hanggang 85, iniingatan siya ng Panginoon. Tayo din, iniingatan ng Panginoon. Amen? Next. Verse 11. Ngunit, wow, ito na yung maganda. Hindi pa nagbabago ang lakas ko. Mula nang ako'y isugo ni Moises upang sayasatin ang lupaing ito. Kaya kaya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Wow naman. At 85. Lakas pa niya. Amen? Gusto niyo ba yon? Mangyayari sa may gusto. Amen ba? Now, yaan ang faith picture ng long life. Hindi lang siya basta umidad ng numbers, kundi yung quality nung kanyang buhay. Andun pa rin Hindi siya nanghina Amen? So malakas pa rin siya kahit 85. Alam mo yung 40 years na sa wilderness sila, disyerto. Ang hirap nun kami nakita namin talaga yung wilderness Talagang puro bato, puro yung buhangin, ang hirap doon. Kung tayo nahihirapan sa bako-bako, ay, may tubig, ay! Ba? Para kang yun, nagkakandirit. Alam niyo yung kandirit? Gumagaya kasi sa bako-bako. Tayo nahirapan na doon? Hindi. Sa wilderness, mas mahirap. Pero hindi nagbago ang lakas ni Caleb. Tingnan natin yung kasunod. Nangyari ba? Iniisip ba na, baka naman faith lang yan ni Caleb, nagyayabang lang. Basahin natin ang kasunod. Sabi niya, kaya ibigay mo na sa akin ang kabundukang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin na ang mga higante ang nakatira doon. Naalala niyo si David? Sino nilabanan? Goliath. Diyan din, nakatira dyan higante, pero lalabanan niya yung higante. Sabi doon, narinig mo rin ang mga higante ang nakatira doon at matitibay ang pader ng naglalakihan nilang lungsod. So may mga pader. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupaing iyon gaya ng ipinangako niya. Bakit kakayanin ito kaya ni Caleb? Sa sariling lakas kaya niya? No. Sa tulong ng Panginoon. Kapatid, ano man yung battle na meron ka ngayon, kaya ng Diyos yan. Ano mang higanteng na, Lord, higante na ito. Hindi ko na to kaya. Sinusuko ko na to sa'yo. Tulungan mo ako. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Amen. At ano ang naging resulta? Nakuha nga ba ni Caleb yung bundok? Tingnan natin. Joshua 14:14. Ang lupain ng Hebron ay nananatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb. So ibig sabihin, yung mga higanting nandoon, napatay nila. At yung pader na mga matitibay, nawasak nila, natibag nila. Sabi ganon, nanatili sa hanggang angkan ni Caleb na ang anak ni Jephunneh na isang Kanizeo sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh ang Diyos ng Israel. You have to abide. Be conscious that God is in you and with you. All things are possible. Amen? Because you believe.
Walang imposible sa Diyos. At wala ding imposible kung paniniwalaan mo. Amen. Hindi nakatuon si Caleb kung anong edad niya. Hindi nakatuon si Caleb kung ano ang lakas niya. Nakatuon lang siya sa magagawa ng Diyos. Amen? Kaya nga kanina kinanta, lahat ng pangako ay oo. 2 Corinthians 1:20, all the promises of God are yes and amen in Christ. So, mag-hold on lang tayo sa mga promises ni God. Amen? Next. Number 8 na tayo. Okay pa ba kayo dyan? Number 8, I will show him my salvation. Psalm 91 verse 16. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Salvation in Hebrew is Yeshua. Ibig sabihin ng Yeshua, deliverance, victory, health, prosperity. Now, elaborate pa natin yung Yeshua. Hebrew word for salvation is Yeshua. Yeshua is the Hebrew name of Jesus. So, Jesus is my salvation. Amen? Ulitin ko, Jesus is my salvation. The Greek equivalent in the New Testament is sotso o soteria. Sotso, meaning to save, heal, persevere, rescue, make whole. Salvation. Sabi dyan, to save. Acts chapter 4 verse 12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Walang pangalan na sukat ikaligtas natin, kundi pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Yeshua. Amen? Sabi nga sa John 14:6, di ba? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, pangalan lang ni Jesus, hindi pangalan mo, hindi pangalan ng katabi mo, hindi pangalan ng kahit sinong santo, kundi pangalan lang ng Panginoong Hesukristo. Sa Hebrew, Yeshua. Romans 10:9, if you declare, ano yung declare? Ano ginagamit? Bibig. Deklara mo. Sabihin mo. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe, maniniwala ka. Hindi mo lang basta dineklara, dapat pinaniniwalaan mo rin. Believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kaya nga, diba, tuwing pagkatapos ng ating panambahan, maaaring meron pang hindi na nagtumatanggap sa Panginoong Hesukristo. Kaya tayo lang ay naggagabay sa kanila para madeklara na sila ay niligtas na ng Panginoon. Kailangan nilang ideklara yung kanilang pinaniniwalaan. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Sa biyaya lang tayo naligtas. Dahil sa Panginoong Hesukristo, sa pananampalataya kaya tayo ay naligtas. At hindi ito sa mabubuting gawa natin. Ang kaligtasan ay regalo. Sabihin nyo nga regalo. Pag may nagregalo ba sa inyo, may bayad? Wala. Walang bayad. Binigay lang sa atin to ni Jesus Christ. Kaya hindi through your performance kaya ka naligtas. Mabait ako, kaya ligtas na ako, pupunta na ako ng langit. Hindi. Kasi kung puro bait lang, ang dami ng mayabang pagka napunta na ng langit. Amen? So hindi sa mga gawa natin kaya tayo ay naligtas. Regalo ito ng Diyos. Biyaya ng Diyos through faith. Amen? Now, sabi dyan, to save. Sotso. Yeshua. Hindi lang siya basta nagligtas.
Yung healing, nandyan din. Yung kagalingan, nandyan din. Basahin natin. 1 Peter 2:24. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness. Sabay-sabay tayo. By whose stripes you were healed. Sa kanyang mga sugat tayo ay pinagaling. Pwede namang mamatay ang Diyos, si Jesus Christ, nang hindi nagpapabugbog at hindi nagpaparusang ganyan. Wala. Okay. Para pala maligtas sila, mamatay lang ako. Pwede naman ganun lang, di ba? Pero bakit niya tinanggap lahat ng parusa na yon? Alang-alang, para tayo ay gumaling. Alang-alang, tayo ay makaligtas sa mga gawa ng minsan gawa ng evil, yung mga sakit, yung mga infirmities, di ba? Gawa ng evil, alang-alang makalaya tayo dun. Amen. Napakabuti ba ng Diyos? Oh, hindi ka lang naligtas sa impyerno, hindi ka lang pinagaling, pinagpala ka pa. Prosperity. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, mayaman siya, yet for your sakes He became poor, that you, through His poverty, might become rich. Grabe naman yun. Oo, totoo naman, ang Diyos ay mayaman. Pero paalang-alang sa atin, tinanggap niya yung hirap nang tayo ay guminhawa. Ano yan? Hindi yan literal. Spiritual matter yan. O sige, baliktarin natin yung 8:9, gawin natin 9:8. 2 Corinthians 9:8. And God is able to make all grace abound toward you. All grace. Lahat ng biyaya, bibigay sa iyo ng Panginoon, that you, always having all, Samba? Sinabi ba dyan, Sam? All sufficiency in all things. Lahat ng bagay may have an abundance. Sabihin nyo nga abundance. For every good work. Hindi ka makakagawa ng magagandang bagay kung wala ka. Nakuha nyo? Hindi mo maibibigay ang isang bagay kung ikaw din kapos. Nakuha? Ibig sabihin, payayamanin ka ng Lord, pagiginhawain ka nang makatulong ka sa iba. Abundance for every good work. Lalo na sa gawain ng Panginoon. Nang marami pa tayong ma-reach out na mga kaluluwa nang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. At hindi lang yung mga hindi pa nakakakilala, yung hindi pa nakakaalam ng tunay na biyaya ng Panginoon. Na nalilito pa sila, na mahal pala sila ng Panginoon. Amen? So, paano ka makakatulong kung kulang ka? Di ba? Kaya, ang Panginoon, kasama ang prosperity sa'yo. Kung ayaw mo, wag mo. Pero kung naniniwala ka, receive it. Amen? Gusto nyo ba yon? Ngayon, ano-ano yung mga promises ni God? 1-8. Number 1, I will deliver him. Number 2, I will set him on high. 3, I will answer him. 4, I will be with him in trouble. 5, I will deliver him. 6, I will honor him. 7, I will satisfy him with long life. 8, I will show him my salvation. Paano natin lalakaran yan, Pastora? Oo nga, alam ko na yan. Ililigtas ako ng Panginoon. Ilalayo ako sa kapahamakan. Poprotektahan ako. Pagpapalain ako. Paano? Paano ko i-apply yan? Beloved, walk. Number 1, begin each day with a declaration of Psalm 91 and meditate on it. Have you memorized Psalm 91 na? Ha? Na-memorize na? Konti na lang. Oh, di ba? Konti na lang. Oh, puntahan niyo lang ako pag gusto niyo sabihin sa akin at meron ako iaabot sa inyo. Ha? Kahit gaano karami kayo, bibili ako nun para bigyan ko kayo, kabisaduhin niyo lang ang Psalm 91 and meditate on it. Bawat verse,
Laruin nyo sa isip nyo. Ganito ito, kalats, o imagery ng battle, imagery ng military, o iniligtas ako ng Panginoon. I-meditate ninyo. No? Nagbigay ako ng mga story, di ba? O deliver, tulad ni Daniel. O hindi kinain ng mga layon. Ako din, hindi ako kakainin ng anumang mga lending dyan, di na. Di na yan para sa akin kasi pagpapalain ako ng Panginoon. Amen? Number 2, speak faith-filled words aloud, especially when fear whispers. Wag lang sa isip mo. Sabihin mo, Lord, thank you. Ako po'y iniligtas nyo na. Pinagpala nyo na. Inilayo nyo na sa temptation. Gamitin mo ang bibig mo. Amen? So declare, speak. Speak life. Ako'y malakas, malusog, masigla. Sa pangalan ni Jesus. Ang mga anak ko, iningatan na ng Panginoon. Deklara mo. Ako ay matalino. I have the mind of Christ. Kaya sa exam, mape-perfect ko. Kung hindi man, mataas ang score ko. Kasi pinatalino na ako ng Panginoon. Amen? Number 3. Make intimacy with God through prayer, worship, and word. Don't forget to commune with God. Lagi kayong, alam nyo lang na yung Panginoon nasa loob mo. Be conscious, be aware of it. No? Nasa akin ang Panginoon. Kaya kahit ako, nasaan man, pwede akong mag-pray. Kahit nakaupo, nakahiga, tumatawid, naglilinis, naglalaba. No? Pwede kayong makipag-usap sa Panginoon. Worship. Worship is a lifestyle. No, ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo, kapag dinedicate mo, ito, binigyan ako ng lakas ng Panginoon, kaya nagpapasalamat ako, lalo kong sisipagan, lalo kong gagalingin. Worship yun sa Panginoon. Bukod doon sa siyempre, yung worship na kumakanta tayo. Worship na kumakanta tayo, nagpupuri, and lifestyle. Kasi makikita yan ng nakapaligid sa atin eh. Kaya yan, hindi na yan uminom eh. Kasi may Kristo na yan sa puso. Amen? Alam mo, karamihan ng lalaki ganun eh. Si Pastor Martil lang eh. Dati yan, nung binabinata, hindi pa yan born again. Talagang kakatok yung barkada eh. No? Halika, punta tayo dito. Sama naman siya. Luhod naman ako, Panginoon. Huwag niyo po siyang pababayaan na Kasi una kong sabihin, sinishare na kami. Pero dahil siyempre mga lalaki, medyo bigatin eh, no? Pasensya na, Pastor Martin, ha? Luhod ako. Punta sila dyan sa may 11, may bar pa dyan dati. Alam niyo, nung lumuhod akong ganyan, na-raid. Hindi na nakapasok dun. Umuwi. Bakit ka nakauwi kagad? Na-raid. Na-raid. Oo, ang daming pulis dun. Buti hindi kami nakapasok muna. Kasi lumuhod ako. Halika na, mag-pray na tayo. Doon na. Naniwala na siya dun. Amen? At sumama na kami sa tsuhin niya, sa church. Totoo ang prayer. Amen? Amen. Ang lakas ni Pastor Martin. Amen. Ayun, bigla yung pumasok sa isip ko. Talaga hindi ko makalimutan yun. Talaga, Panginoon, huwag niyo pong pababayaan yung asawa ko ay nagkasala, pumasok doon, mag-uminom. Alam ko naman, pagkadating nun alam niyo yung sumusuka. Ayoko yun eh. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, binago ng Diyos. Nagpapasalamat at nagpupuri ako sa Panginoon kasi kapag talagang binago ka na ng Panginoon, talagang sobrang bago ka talaga. Bago ka ng nilalang. Kaya na niyang tanggihan. Now, word. Kung hindi ka man, ayaw mo naman magbasa-basa, makinig ka ng podcast. Meron na ngayong Bible, tawag doon? Audio Bible. No? Huwag niyong kalilimutan. At maganda, no?
mag-journal kayo. Itong araw na ito, nagkaroon ako ng ganitong struggle. Pero alam ko, tinulungan na ako ng Panginoon. Alam niyo, pagdating ng tapos na yung struggle na yun, balikan niyo yung date na yun. Wow, sinagot na ako ng Panginoon dito sa struggle na to. 20 years, ginornal ko ang ate ko. 20 years, sinagot ng Panginoon na born again siya. Naka-journal yun, naka-notebook. Nung naglilinis ako, ano tong lumang notebook? Pagkita ko, nandun yung pangalan ng ate ko at saka yung pamilya niya. Na-born again ang ate ko. Ang saya kaya ng feeling. Kasi ginornal mo, pasasalamat yun sa Panginoon. Amen? So, kaya ka nagja-journal, hindi para lang na sinunod ko ritual. Hindi. Matutuwa ka kapag binalikan mo yun. Sinagot ng Lord yung prayer ko. Amen? So, number 4, live with constant awareness that the living God dwells in you, guiding, empowering, and embracing you. Ang Diyos ay nakatira sa iyo para ikaw ay i-guide, i-empower, at yakapin ka kung ikaw ay nalulungkot. Amen? At dahil buwan ng wika, no? Dahil buwan ng wika, nakita niyo naman, parang Pilipiniana suot naman. Oh, tignan niyo naman, di ba? Ano ba tawag dyan sa ano na yan? Parang kimona. Hindi, sleeve yan eh. Buwan ng wika ngayon, Tagalogin natin ang Psalm 91. Sabay-sabay tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makapagsasabi kay Yahweh, mugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Verse 5, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw man dumating. Verse 7, kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Mahirap ba ang Tagalog? Parang huminto kayo. No, parang mas mabilis yata yung English, no? Number 8, ikay magmamasid at sa panonood, mapapatunayan, iyong makikita, taong masasamay, pinaparusahan. Verse 9, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Verse 11, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan, kahit mga ahas o leyong mawagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mabamangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y gikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyang ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Wow! Amen! Kabisaduhin nyo kung English man o Tagalog. Kung saan kayo mas nadadalian, kabisaduhin nyo. Hindi yan para sa akin, hindi yan para kahit kanino, kundi para sa inyo. Prayer of protection. Amen? So, iiwan ko ang beloved thought. Christ is my life, my satisfaction,
my protector, and my salvation. Ulitin nga natin, Christ is my life, my satisfaction, my protector, and my salvation. Napakaganda ba na Psalm 91? Amen. May natutunan ba tayo? Amen. So, ngayon, tayo po ay magdarasal, no, para sa mga hindi pa po nakakakilala at gusto ang proteksyon ng Panginoon ay mapasa kanila. Iyuko po natin ang ating mga ulo, pikit po natin ang ating mga mata. Sabi nga kanina sa Romans, kung sino man na magdedeklara, Jesus is Lord. At kung maniniwala ka na siya ay muling nabuhay, ikaw ay maliligtas. Sumunod ka sa panalangin nito, buka mong iyong bibig, lakasan mong iyong panalangin. Panginoon, salamat po. Dahil sa krus ng Kalbaryo, pinatawad mo na lahat ng mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Hindi ko po kayang iligtas ang sarili ko. Kaya Panginoon, isinusuko ko na po ang buhay ko sa inyo ngayon. Naniniwala po ako sa tinapos niyong gawa sa krus. Kayo po ay namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. At magbabalik muli sa tamang panahon. Banal na Espiritu, gabayan niyo po ako. Kayo po maghari sa buhay ko. Amang nasa langit, salamat po. Isinulat niyo na po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Tayo na po ang lahat. Mananalangin po ako para sa lahat. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa mga kapatiran na tumanggap, Panginoon, sa inyo. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy pang mag-reveal ang kagandahang loob niyo po sa kanila. Lord, sa mga kapatiran na nandito, dalangin ko po ang pagpapala ay mapa sa kanila. Kung ano man ang sakit na meron sila, hawakan niyo ang inyong mga katawan na meron sakit sa pangalan ni Jesus. Mula ulo hanggang paa, tanggapin niyo ang kagalingan na nanggagaling sa Panginoong Hesukristo. Lahat ng sakit, matunaw sa katawan mo in Jesus' name. Bukol, cancer, diabetes, uric acid, lahat ng sakit sa pangalan ni Jesus. Luluhod ang mga sakit na yan in Jesus' name. At sa mga walang trabaho, magkaroon ng trabaho. Sa mga may problema, salamat sa kalutasan, Panginoon. Sa lahat ng mayroong trabaho ngayon, Lord, thank you sa promotion nila. Promotion comes from you, Lord. Thank you sa lahat ng mga hinahawakan nilang trabaho, negosyo, pinagpala nyo na at pinaburan sila. Sa lahat ng mga dapat na koneksyon, kinonect mo na sila. At higit sa lahat, may protection kaming nanggagaling sa inyo. Salamat sa mga anghel na pinapadala nyo sa bawat isa upang maingatan. Ilalayo niyo po ang bawat isa sa anumang kapahamakan, sa anumang panganib. For no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises in judgment we shall condemn. Binabalak ng evil, pero hindi ito makapangyayari, sapagkat iningatan at pinotektahan na kami ng Panginoon. Thank you, Lord. At sa susunod na linggo, kami po ay masayang magpupuri at magpapasalamat. Thank you, God, in Jesus' mighty name. Amen.